Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nakatayo at nagsasabi na nandito na naman siya ulit sa lugar na ito at tiningnan niya naman ang lumulutang na isla sa gitna ng kaulapan na may nawawasak na mga sinaunang gusali na tila ba ay walang nabubuhay na ibang tao dito at sa kanyang pagtingin sa baba ay nakita niya ang dalawang ilaw at napatanong naman siya na kung isa ba itong tao. At dito mayroong taong nakatayo na malaki ang pangangatawan at habang umiilaw ang kanyang mata ay sinabi niya naman sa kanyang nakikita sa itaas na pumunta siya dito at hihintayin niya ito sa dulo ng ikailaliman ng kawalan. Bigla namang nagising ang isang lalaki na nakahiga sa kama na tila ba ay ang pangyayaring iyon ay galing sa kanyang panaginip. Pawis naman siya na hingal at napapasabi na lamang siya na napanaginipan niya na naman ang kakaibang panaginip na yun. Mayroon namang tumawag sa kanya at pinapadali na siya nito sapagkat malilate na daw sila at tinawag niya itong Sora. Agad naman na tumugon si Sora na palabas na siya ng kanyang kwarto. Habang naghahanda sa pag-alis si Sora ay sa isip-isip niya naman na parang kilala niya ang lalaking iyon na nasa kanyang panaginip at ang ikailaliman ng kawalan. Habang siya ay nagto-toothbrush ay nilinisan niya naman ang salamin sa kanyang harapan at mayroon namang isang tao ang nakita sa refleksyon ng salamin at napansin naman ng lalaki si Sora at bigla niya itong hinimas sa ulo sabay tanong nito na kung nasobrahan na naman ba siya sa pagtulog. Nagreklamo naman si Sora at sinabi niya na huwag niya siyang tratuhin na parang bata dahil 15 taong gulang na siya at tinawag niya itong ama. Tugon naman ng kanyang ama na kung ano ngayon kung 15 taong gulang na siya at iminungkahi niya naman na tignan niya ang kanyang macho na pangangatawan. Sagot naman ni Sora na hindi siya titingin sapagkat nakakadiri ito at dagdag niya pa habang binubuksan ang mouthwash na kung hindi lamang sila nakatira sa maliit na apartment na ito ay hindi niya sana makikita araw-araw ang hubad niyang katawan. Tugon naman na kanyang ama na kung yumaman siya ay ibibili niya ito ng malaking bahay. Habang nagmumumag ang ating bida ay sinabi naman ng kanyang ama na siya at si Rico ay magkakaroon ng kanya-kanyang mga kwarto. Sinabi naman ng ating bida na sinasabi niya na yan ng paulit-ulit sa loob ng nakalipas na 5 taon. Napatawa na lamang ang kanyang ama pagkarinig niya ng sinabi ni Sora sa kanya at sinabi niya pa na ang kanilang pamumuhay ay medyo gumaan noong pumasok ng military si Rico. Nang marinig yun ni Sora ay sa isip-isip niya naman na 3 taon na rin ang nakakalipas noong pumasok ang kanyang kapatid na si Rico sa militar. Ayon pa sa kanya nasasali rin siya sa militar paglaki niya at kung mangyari man yun ay magpapaalam na siya sa masaya nilang pamumuhay at sa kanyang ama na palaging nagbibiro at sa kanyang ina na napaka-stricto ngunit napaka-mapagmahal naman. Ayon pa sa kay Sora habang papaupo siya upang mag-almusal ay napaka-komportable na nandito siya sa kanilang bahay at iniisip niya naman na sana ganito na lang forever. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng malakas na pagyanig. Ayon pa kay Sora na palagi niyang naiisip na ang mapayapang pamumuhay na ito ay mahahantong sa katapusan isang araw. Ang hindi lamang inaasahan ni Sora ay ang katapusan na kagaya nito sapagkat mayroong bigla na lang sumulpot na tore. Tiningnan naman ni Sora ang labas ng gusali at hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan at nakita niya rin ang nagsisilipara na mga fighter jet na sinusuri ang tore na bigla na lamang lumitaw at ayon naman kay Sora na hindi niya lubos maisip kung paano mababago ng husto ng tore ang kasaysayan ng sangkatauhan. Subalit ang nalalaman niya lamang ay ang tore na ito ay konektado sa kanyang panaginip. Tinawagan naman sila ng kanyang kapatid at sinabi nito sa kanila na ayos lang siya dahil susundin niya lamang ang utos ng SDF o militar nang sa gayon ay makakauwi na siya sa kanilang bahay at ipinapangako niya ito na mayroong mahinang boses. Pagtapos tumawag ng kanyang kapatid ay ito rin ang araw na hindi na muling tumawag ang kanyang kapatid sa kanila. Sinabi naman sa balita na walang magiging problema kapag nanatili lamang ang lahat sa kani-kanilang mga kabahayan. Di katagalan ay nagulat ang reporter na ang lumilitaw na mga tore sa buong mundo ay umabot na ang bilang sa 20. Hindi kalaunan ay tumigil na rin ang telebisyon sa pagbabalita. At ngayon ay paulit-ulit na ibinabalita ang kaparehong impormasyon sa lahat ng estasyon sa radyo, di kalaunan ay mayroon ng utos na lumikas patungo sa shelter. Ang kanyang ina ay nagsulat ng liham para sa kanyang kapatid sapagkat magkasama sila na pupunta sa evacuation shelter. Habang papunta sila sa evacuation shelter ay nakikita naman nila kung ano ang nangyayari sa paligid at mayroon naman siyang napansin na parang kakaiba sa dumadaan na mga sasakyan ng sundalo.
Nakita niya ang ekspresyon ng mga mukha ng bawat sundalo na parang mayroong kawalang pag-asa at ang kanilang mga sasakyan ay mayroong mga kakilakilabot na mga bakas ng matutulis na mga kuko at sa pagdaan ng sasakyan sa kanila ay hindi naman nila may sekmura ang nakakasulasok na baho ng nabubulok na laman. Nang makadaan na ang sasakyan ng sundalo sa kanila ay nagtataka naman ang kanyang ama kaya naman napatanong ito na kung anong na nga ba ang nangyayari sa mundo. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa Gymnasium Temporary Evacuation Shelter. Ang shelter ay puno ng mga tao subalit hindi man lang nag-uusap-usap ang mga tao dito. At ang bawat isa sa mga tao na nandito ay parang hinihintay na lamang ang kanilang kamatayan. Subalit kahit na ganito katahimik sa lugar na ito ay mayroon pa ring nagdudulot ng gulo at gagawin daw nito ang lahat para lamang maramdaman ang kanyang presensya. At dito hinawakan niya sa braso ang bata at pinagsabihan niya ito na kung sino ba siya upang nakawin ang kanyang tinapay. Nagdahilan naman ang batang lalaki na hindi niya ninakaw ang tinapay na ito sapagkat ito ay kanyang pagmamay-ari at itinuro naman ng batang lalaki ang pinaglagyan ng kanyang pagkain at sinabi niya na ang lahat ay binibigyan ng tig-iisang tinapay at malamang ay nakain niya na ang kanyang parte. Galit na galit naman ang lalaki at bigla niyang tinuhad sa dibdib ang batang lalaki. Habang ang ating bida naman ay nagtataka kung bakit walang ginagawa ang iba sapagkat nakita naman nila na sinaktan nito ang bata. Sinabi naman ng lalaki sa bata na hindi pa siya busog at tinanong niya ito na kung ayos lang ba kung sa kanya na ang kanyang tinapay. Sagot naman ng bata na oo sapagkat wala na siyang ibang magagawa. Sinabi pa ng lalaking kupal na hanggang matapos ang sitwasyon na ito ay simula ngayon ay sa kanya na ang kanyang tinapay palagi at dagdag niya pa na natitiyak niya naman na magtatagal lamang sila ng ilang araw dito sa ganitong sitwasyon nila kaya naman hindi naman siya mamamatay habang ang batang lalaki naman humahagulgol sa kakaiyak. Bigla namang hinawakan ng ama ng ating bida ang balikat ng lalaking kumuha ng tinapay ng bata at tinanong niya ito na kung bakit niya ba ito ginagawa sapagkat alam niya naman ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon. Pabalang naman na sagot ng mayabang na lalaki na alalahanin niya na lang ang kanyang sarili at tinawag niya itong matanda. Inutusan naman siya ng ama ni Sora na ibalik niya ang tinapay sa bata. Nang marinig yun ng mayabang na lalaki ay agad naman siyang naghanda ng isang suntok at habang papasuntok siya ay sinabi niya naman na tumahimik siya at hindi pa man siya nakakasuntok ay nakatikim na siya ng solid na sipa sa kanyang dibdib at natambo na lang ito sa sahig. Ibinigay na ng ama ni Sora ang tinapay sa bata at pinasalamatan naman siya ng batang lalaki habang ang mayabang na lalaki naman ay minumura niya ang ama ni Sora. Tiningnan naman siya ng masama nito at bumangon naman ang mayabang na lalaki at agad siyang naglakad at sinabi niya pa sa ama ni Sora na tatandaan niya ang araw na ito sa baydura niya. Nag-alala naman si Sora sa kanyang ama at agad namang sinabi ng kanyang ama sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil simula ngayon ay babantayan niya na ito. Tiningnan naman ni Sora ang mayabang na lalaki at sa isip-isip niya na hindi niya makakalimutan ang lalaking ito kahit pa namamatay siya. Ang lalaki raw na ito ay si AJ Kagawa at isa raw itong basura sapagkat nasisihan ito sa pambubuli sa kanya araw-araw at tinitiis niya lamang yun. May bigla namang dumating na isang sundalo at isinisigaw niya na ito ay isang emergency at inutusan niya ang lahat ng mga tao na umalis na sila sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagdaan sa exit ng evacuation shelter at sumakay sila sa truck. Labis naman ang pagtataka ng mga tao at napatayo silang lahat at tinanong naman ng isang ito ang sundalong sumigaw na kung bakit ba at kung ano ang nangyayari. Sagot naman ng sundalo na yun ay isang confidential at hindi niya maaaring sabihin sa kanila. Bigla namang nagalit ang lalaking ito at dinuro niya ang sundalo at sinabi niya na ang una ay hindi pwedeng iwanan ng mga tao ang bawat tahanan nila sa loob ng 2 araw at ang sunod naman ay sapilitan silang pinalikas sa evacuation center at ngayon ay pinapasakay naman sila sa truck at wala man lang silang sasabihin sa kanila at dahil sa galit niya ay itinapon niya naman sa sahig ang kanyang laptop at napatanong sa sundalo na kung para saan pa ba ang ibinabayad nilang buwis. May bigla namang silang narinig na katok sa pintuan at bigla na lang nataranta ang sundalo at inutusan niya ang mga tao na umalis na sila sa lugar na ito sapagkat nandito na sila. Hindi naman maintindihan ng tao na nakasalamin kung anong ibig sabihin na sila ng sundalo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad niya nang inaya ang kanyang ama at ina na umalis na sila sa lugar na ito dahil ayon pa sa ating bida na may masama siyang nararamdaman dito.
Pinigilan naman ng sundalo ang pintuan at sinabi niya sa mga tao na nasa kanyang likuran na hindi niya na mapipigilan ang mga ito nang mas matagal pa kaya naman iminungkahi niya sa mga tao na dalian na nilang umalis dito at sumakay na sa truck. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumukas ang pintuan at ang mga kumakalampag sa pintuan ay ang mga kakaibang nilalang na mayroong dalang mga sandata at kalasag at doon na nagsimulang nagsitakbuhan ang mga tao at nang makita yun ng ating bida ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Maya-maya pa ay nandito na sila napapasakay sa truck at pinapadali ng kanyang ina at ama si Sora upang makasakay na sa truck. Dali-dali namang nagsitakbuhan ang mga tao patungo sa mga truck at nag-uunahan sila sa pagsakay dito. Napagtanto naman ni Sora na hindi na siya kakasya sa sinasakyan na truck ng kanyang ama at ina kaya naman sinabi niya sa kanila na mauna na sila. Nang papaalis na sana si Sora ay bigla naman siyang hinawakan ng kanyang ama sa kamay at nang makita iyon ng mga taong nasa likuran niya ay galit naman ang mga ito sapagkat puno na raw ang truck at hindi nakasya ang isa pang tao at itinulak naman siya ng isa sabay sabi nito na kung magtatagal lamang siya dito ay umalis na lang siya sa truck na ito. Agad namang bumitaw si Sora sa pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang kamay at habang tumatakbo siya papalayo ay isinigaw niya naman na sasakay na lamang siya sa ibang sasakyan. Isa-isa nang sinuri ni Sora ang mga sasakyan ngunit nakita niya na puno ang isang sasakyan at patuloy lamang siya sa paghahanap ng hindi puno na sasakyan dahil ang kanyang nakikita sa ngayon ay halos puno. At sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang huling sasakyan at dito ay hindi puno at agad naman siyang umakyat sa likuran ng truck at medyo nahihirapan pa siyang umakyat ngunit may isa namang taong tinulungan siya kaya naman nagpasalamat siya dito ngunit pagkatingin niya ng itsura nito ay labis naman siyang nagulat at ang taong humahawak sa kanyang kamay ay si AJ Kagawa at ngumingiti lamang ito sa kanya na parang demonyo. Hindi naman lubos maisip ang ating bida na sa napakaraming tao na nandito ay nakasalamuhan niya pa ang taong ito. Binitawan naman siya ni AJ Kagawa sabay sabi nito na mamatay na lamang siya kasama ang kanyang basurang ama. Nahulog naman sa sahig si Sora at ayon sa kanya na ito na ang kanyang katapusan habang ang mga tao ay dali-daling nagsisitakbuhan upang makasakay sa truck. Dahil sa napakarami ng tao na gustong makatakas sa mga halimaw ay inaapakan naman nila si Sora at napapatakip na lang ng ulo si Sora upang hindi maapakan at humihingi pa siya ng tulong sapagkat hindi niya pa gustong mamatay habang siya ay nakapikit. May bigla namang dumating na parang isang kaluluwa at tinawag siya nito at nakilala niya naman ito kaagad at ang taong ito ay mula sa palagi niyang napapanaginipan. Naalala niya rin ang palagi nitong sinasabi sa kanyang panaginip na naghihintay lamang siya sa dulo ng ikailaliman ng kawalan. Pagkadilat ng ating bida ay wala naman siyang nakita kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung isa ba yung panaginip at kung nasaan na nga ba siya. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroong batong palakol ang papalapit sa kanya at ang may gawa nun ay ang halimaw na goblin na ito. Sumibat naman kaagad ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na mayroong halimaw dito at hinanap niya naman ang mga tao at wala na siyang makitang ibang tao dito. Habang siya ay tumatakbo ay napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito na ba ang impyerno at kung talaga nga bang namatay na siya. Itinapon naman ng halimaw na goblin ang kanyang sandata patungo kay Sora at dinaplisa naman ito sa kanyang pisngi. Liningan naman ni Sora ang goblin at napamura na lamang ito sapagkat hindi raw ito tumitigil sa paghabol sa kanya. Hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari at naisip niya ang biglaang paglitaw ng higanteng tore at ang taong binitawan siya sa pagsakay sa truck at ang misteryosong matandang lalaki na palagi niyang nakikita sa kanyang panaginip at ngayon ay ang humahabol na halimaw sa kanya na balak siyang patayin. Dahil sa napuno na si Sora ay agad niya namang kinuha ang matulis na bato at agad niyang hinarap ang halimaw na goblin na kanina pa humahabol sa kanya at agad niya itong inatake. Makalipas ang ilang saglit ay nakatihaya na ang goblin sa kanyang harapan habang ito ay naliligo sa sarili nitong dugo at sa isip-isip naman ni Sora habang pinagmamasdan niya ang halimaw na para itong lumitaw galing sa laro at napansin niya rin ang itim na nakasulat sa dibdib nito na tila ba ay isa itong Rango. Nakaramdam naman siya ng malakas na lindol at pagkatingin niya sa bangkay ng goblin ay nakita niya ang itim na parang kristal mula sa dibdib nito at lumulutang naman ito habang malakas ang hangin at nang walang ano-ano'y bigla na lang itong pumasok sa kanyang katawan at nagtataka naman siya kung bakit ito pumasok sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay bigla niya na lang napansin ang kanyang sugat na unti-unting gumagaling at hindi lamang yun sapagkat nararamdaman niya na mas lumakas siya.
Kinuha niya naman ang sandata ng goblin at napagtanto niya na mas lalakas siya kapag pinatay niya ang mga halimaw na parang isang laro. Habang siya ay naglalakad ay sa isip-isip niya naman na nasisigurado niya naman na mayroon pang mga nilalang ang nandito sa isla na ito kaya naman pinaplano niya na maghahanap siya upang mas lumakas pa. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na siya sapagkat nagawa niya ng masuri ang lahat ng sulok ng lugar ngunit wala man lang siyang nakitang halimaw o ibang daan man lang na pwede niyang puntahan. Napagdesisyonan niya naman na puntahan ang dulo ng bangin dahil wala na siyang ibang pupuntahan pa at pinuntahan niya ang hagdanan na lumulutang at ayon sa kanya na parang bibigay daw ito. Nilakasan niya naman ang kanyang loob at dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at habang bumababa siya ay sa isip-isip niya naman na sa laro ay teritoryo raw ito ng mga halimaw at kung mahuhulog daw siya sa laro ay mabubuhay lamang siya ulit ngunit ayon sa kanya na hindi niya susubukan ito kung ito ba ay mundo ng laro o hindi sapagkat nakasalalay ang sarili niyang buhay. Maya-maya pa ay natatanaw niya na ang dulo ng hagdanan at masayang-masaya naman siya dahil doon at hindi na siya nagsayang pa ng kahit na isang segundo at agad siyang pumasok sa dulo ng hagdan. Habang pumapasok siya ay naghahanda naman siya ng posibleng umatake sa kanya. Sa kanyang pagsusuri sa lugar ay nakapasok naman siya sa isang silid na mayroong batong monumento at bigla na lang samindi ang apoy na siyang ikinagulat naman ni Sora. Agad niya naman itong sinuri at ayon sa kanyang pagsusuri ay wala pa siyang nakikitang ganitong uri ng sulat dati ngunit ang kahulugan daw nito ay dumadaloy lamang sa kanyang utak. Ayon sa nakasulat sa batong monumento, ang mga fragment daw ay dinadala ng mga halimaw at kung makuha niya ang lahat ng ito ay pahihintulutan siyang makaalis sa abyss. Nakuha naman ni Sora ang ibig na sabihin sa batong monumento at ayon sa kanya na kailangan niya lamang makolekta ang lahat ng mga fragments upang makaalis dito. Nagkaroon naman siya ng pag-asa kaya naman napagdesisyonan niya na hahanapin niya ang lahat ng fragments para makaalis na siya sa lugar na ito. Habang binubuksan niya ang pintuan ay pinapakalma niya naman ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-isip na mahina lamang ang mga halimaw na nandito at makakaligtas siya at makakaalis sa lugar na ito. Habang unti-unti niyang nabubuksan ang pintuan ay sumisilip naman mula sa loob ang liwanag at malakas na hangin. Ang unang lugar daw na binuksan ni Sora ay ang may kabuuang lapad na 900 square meter at ang nakalagay na palatandaan sa halimaw ay 1. Madali niya lamang na nalalampasan ang pagsubok at ngayon ay ipinaliwanag niya naman ang ikalawang lugar na kanyang pinasukan na mayroong lawak na humigit kumulang sa 1800 square meters at mayroong tanda ang mga halimaw na 2 sa kanilang katawan. Ang ikatlong pintuan naman ay mayroong lawak na 3,600 square meter at isa sa 4 na halimaw ay mayroong nakalagay na tanda na 3. Ang mga fragments daw ay makikita lamang sa katawan ng mga halimaw na nagdadala ng numero at ang mga fragments na iyon ay ang susi para makapasok sa susunod na pintuan, at kapag mas tumataas ang numero ay mas malakas din ang halimaw. At ang tanging ipinag-alala niya lamang ay pahirap na mahanap ang mga susi at ang lugar ay mas nagiging doble ang lawak kapag siya ay pumupunta sa ibang lugar at nagiging doble rin ang bilang ng mga halimaw subalit siya rin ay mas lumalakas. Habang inaakyat niya ang layer ay ang mga iba't ibang uri ng mga halimaw ay tumataas at sa ika-12 palapag ay nakasagupa niya ang mga halimaw na katulad ng sumalakay sa evacuation shelter noong araw na yun ngunit ngayon ay wala na silang kalaban-laban sa kanya. Sa ngayon ay mayroon ng napakaraming halimaw at ang kanyang pandama ay unti-unti nang namamanhid. Ang ika-13 na palapag ay mayroong halimaw na may kabuuang bilang na 4,976 at sa ika-14 na palapag naman ay mayroong 16,384 na mga halimaw at sa ika-21 na palapag naman ay mayroong 1,048,576 na mga halimaw at habang tumataas ang palapag ay mas dami-dami rin ang mga halimaw. Nang makarating na siya sa ika-30 na palapag ay umabot na sa 500 million ang kabuuang bilang ng mga halimaw at ayon sa kanya na ang mahanap ang susi ay para daw siyang naghanap ng karayom sa gitna ng dayami. Ang iba namang mga nagdadala ng susi ay protektado ng mga grupo ng mga halimaw habang ang iba ay nagtatago sa napakaliit na kuweba. Ang nakakainip na bagay para sa kanya ay ang nasasayang niya na oras para lamang mapatay ang bawat isa ng mga halimaw. Subalit ayon pa sa kanya na kahit na ano pa man ang kanyang kakaharapin ay magpapatuloy pa rin siya sa pag-usad. Mabilis lamang na lumipas ang oras at ngayon ay nasa ika-42 na palapag na siya at ang kabuuang bilang ng halimaw dito ay 2,199,023,255,552.
Dahil sa napakarami ng halimaw ay napahalakhak naman sa tawa si Sora at napamura na lamang siya. Mabilis na lumipas ang mga panahon at dito napatanong si Sora na kung ano na ang taon ngayon. Napagtanto niya naman na wala ng halaga ang taon sa lugar na ito. At dito sa malaking pader na ito ay may nakasulat naman at ang may gawa nito ay si Sora. Napansin niyo naman na mayroong mga halimaw sa kanyang likuran. Nag-aakma namang aatakihin ng dambuhalang ogre si Sora at kalmado lamang si Sora at nang walang ano-ano'y bigla niya nalang inataki ang papaataki na halimaw sa kanya at pinaslang niya lamang ito ng walang kahirap-hirap at kinuha niya pa ang ulo ng isang halimaw kasama ang spinal cord nito. Agad niya naman binitawan ang ulo nito at bigla niyang idinagdag sa kanyang listahan ang halimaw na kanyang pinatay. Ayon pa sa kanya na oras na para mahanap niya na ang susi at nang walang ano-ano'y bigla namang nabasag ang pader na kanyang pinaglilistahan ng kanyang mga halimaw na napaslang na siyang ikinagulat niya naman. Binasag ng dambuhalang halimaw ang pader na nililistahan ng ating bida at ang dambuhalang halimaw na ito ay parang alupihan at pagtapos niyang mabasag ang pader na pinaglilistahan ng ating bida ay napasabi na lang si Sora na nakakamangha ang kanyang pagpasok. Umiilaw naman ang kanyang mata at tinanong niya ang halimaw na kung siya na nga ba ang nagdadala ng susi. Ikwento naman dito na may bigla na lang lumitaw na 12 tore sa kahit saang sulok ng mundo at bago pa man nakapaghanda ang mga tao sa mga tore na lumitaw ay ang mga halimaw na nagsilabasan ay parang mauubos na nila ang sangkatauhan sapagkat halos ng tao ay pinatay ng mga halimaw at ang araw na yun ay tinawag na Judgment Day o araw ng paghuhukom. Ang mga natitirang mga nakaligtas naman ay nagkaroon ng access sa misteryosong system. Ang mga taong awakened ay nagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang lakas. Nabuo ulit ang lipunan ng tao at ang mga taong awakened naman ay nagtatag ng hunter guilds. Lumipat naman ang eksena kay Sora at may hinahabol siya na isang halimaw at habang hinahabol niya ito ay sinabihan niya naman ng halimaw na teka muna at ipakita niya sa kanya ang kanyang stats. Bigla na lang natigilan si Sora sapagkat nakita niya ang isang kadena mula sa kalangitan at hinuli nito ang halimaw na kanyang hinahabol at mayroon naman narinig na tinig si Sora na nagsasabi na ginamit nito ang Advanced Transfer Scroll at inutusan pa ng isa na huwag niya itong hahayaan na makapag-summon siya. Nagtataka naman si Sora kung ang mga tinig ba na kanyang narinig ay mga taong nag-uusap. Bigla namang nagliwanag sa kanilang lugar habang ang halimaw naman ay hinihilapay taas ng kadena at habang nakikita yun ni Sora ay napapatanong naman siya na kung isa nga ba yung labasan sa mundong ito. Napagtanto niya naman na mayroon ngang labasan ang mundong ito kaya naman agad siyang naghanda at agad niyang hinabol ang halimaw na hinuli kadena. Habang nasa impapawid siya ay lumabas naman sa sistema na ang Abyssal Summoning ay hindi pwedeng makatransfer ng higit sa isa na nabubuhay na nilalang. Nang mabasa yun ni Sora ay desperado naman siya na makawala na sa lugar na ito kaya naman napagdesisyonan niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makaalis siya sa lugar na ito. Samantala sa labas ng mundong Earth naman ay mayroong babaeng hingal na hingal sa kakatakbo at pinaplano niya na kailangan niyang matakasan ang mga humahabol sa kanya. Ang babaeng ito ay si Yusan Ozaki na level 19, hindi pa man siya nakakalayo ay mayroong pumulupot na parang ugat sa kanyang paa at bigla siya nitong hinayla. Wala namang magawa si Yusan Ozaki at napasabi na lang ito na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. At dito ang may gawa ng pagpulupot na parang ugat sa paa ni Yusan Ozaki ay si Aika na level 34 na isang druid at iminungkahi naman ng malaking lalaki kay Yusan Ozaki na ibigay niya na sa kanila ang Advanced Transfer Scroll at nagalit pa ang isa na ang level 60 na scroll ay hindi makakayang gamitin ng level 19 na kagaya niya at sinabi niya pa na ibigay niya na sa kanila ang scroll o kung hindi niya ibibigay ay hindi siya magpapakita ng awa sa kanya at ang taong ito ay si Choji Shido na level 35 na swordsman. Iminungkahi naman ng babae sa kanyang kasama na huwag niya itong patayin sapagkat ipinagbabawal ang paglalaban o pagpatay sa kapwa hunter at sinabihan niya pa itong lalabagin niya ang batas kapag pinatay niya ang isang ito. Ang malaking lalaki na ito ay si Shosei Toshida na level 38 na barbarian. Binagsakan naman ng malaking espada ni Shosei Toshida si Yusan Ozaki sabay sabi nito na siya ang batas dito at dagdag niya pa habang umiilaw ang kanyang mata na ibigay niya na ang scroll sa kanila nang sa gayon ay kumpleto pa rin ang kanyang katawan. Nasa likuran naman ni Yusan Ozaki ang scroll at sinabi niya sa mga ito na kung siya sila ay hindi na siya mag-aabala pa na habulin siya.
Napagtanto naman ng isa na masama ito sapagkat gagamitin daw ni Yusan Ozaki ang scroll at inutusan niya naman ang kanyang kasamahan na pigilan nila ito kahit na ano pa man ang mangyari. Galit na galit naman si Shosei Toshida at agad siyang naghanda ng pag-atake sabay sabi niya na ibigay niya na sa kanila ang scroll at pagka-atake niya sa babae ay nagawa naman itong makaiwas at labis naman ang gulat ni Shosei Toshida dahil mayroon daw itong kakayahan na maka-teleport sa pamamagitan ng teleportation circle. Sinabi pa ni Yusan Ozaki sa kanila na kung mamamatay rin lang naman siya ay isasama niya na sila sa kanyang kamatayan. Hindi naman sila makapaniwala sapagkat gagamitin na ni Yusan Ozaki ang Force Summon o sapilitang pagpapatawag. Sinabi naman ng isa na wala raw miski ni isa ang makakakontrol sa advance na halimaw na manggagaling sa Force Summon kaya naman ito na ang katapusan nila. Habang ginagamit na ni Yusan Ozaki ang Force Summon Scroll ay pilit naman siyang pinipigilan ng mga humahabol sa kanya subalit huli na sila at nagawa na ngang ma-activate ni Yusan Ozaki ang scroll at bigla na lang namuo ang parang vortex sa ibabaw na kaulapan ng may konektadong kidlat kay Yusan Ozaki. Nakakaramdam naman sila ng napakalakas na enerhiya kaya naman labis na lamang kanilang takot. Maya-maya pa ay bigla na lang bumagsak mula sa vortex ang isang kadena na may kasama na malakas na kidlat patungo sa lupa kaya naman nawasak ang pinagbagsakan nito. At dito ay mayroong lumitaw na isang nilalang sa kanilang harapan at nang makita nila ang nilalang na ipinatawag ng sapilitan ni Yusan Ozaki ay labis naman ang kanilang pagtataka sapagkat isa lamang itong level 3 na halimaw. Nang makita nila ito ay napahalakak naman sila sa tawa dahil ang kanilang kinatatakutan ay nauwi lang sa wala sapagkat isa lamang itong level 3 na Cerberus. Sinabi naman ng isa na napaka-cute nito at dagdag niya pa na kunin niya ang butong ito sabay tapon niya ng buto patungo sa halimaw. Sinabihan pa nila ang babae na ito lamang daw ang kanyang magawang may palabas sa pagbubuwis niya ng kanyang sariling buhay para lamang protektahan ng scroll habang ang babae naman ay napapatanong na lang kung bakit ba ito lamang ang kanyang naipatawag. May bigla namang isang kamay ang lumusat sa katawan ng Cerberus at mayroon itong matutulis na mga kuko at nagawa nitong mahati ang katawan ng Cerberus nang wala man lang kahirap-hirap habang umiilaw pa ang kanyang mata. Napanganga naman ang mga humahabol kay Yusan Ozaki sapagkat inaakala nila na isa itong humanoid na halimaw. Maging si Yusan Ozaki ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan sa kanyang tabi. Napasabi na lamang si Sora na nagawa niya rin at nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang sumigaw na sa wakas ay nagawa niya ring makatakas sa lugar na yun at hamalakhak naman siya ng napakalakas at habang tumatawa siya ay lumalabas naman mula sa kanyang katawan ang napakalakas na enerhiya. Napapasabi na lang si Shosei Toshida na sa pamamagitan lamang ng tawa nito ay nakakaramdam siya na parang magyeyelo ang kanyang katawan dahil sa lakas ng pressure nito. Napatanong na lamang si Aika na kung sino ba ang taong ito. Agad naman siyang napansin ni Sora at bigla niyang nilapitan si Aika na siyang ikinagulat naman nito sapagkat parang hangin ang bilis nito. Napangiti naman ang ating bida sa kanya habang umiilaw ang mata nito at umuusok. Bigla naman siyang hinawakan ni Sora sa kanyang balikat at tinanong siya nito na kung ito na nga ba talaga ang mundong Earth at hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Aika at sinabi niya na ito na nga ang mundong Earth. Masayang-masaya naman si Sora nang malaman niya na ito na ang mundong Earth at napasigaw na lang siya na sa wakas ay nakabalik na rin siya dito sa mundong ito. Nagtatakang tanong naman ang ating bida sa mga ito na kung nagko-cosplay ba sila dahil sa kanilang kasuutan. Hindi naman nagustuhan ng dalawa ang katanungan na yun ni Sora kaya naman bigla nila itong sinugod sabay sabi pa ni Shosei Toshida na huwag niyang maliitin ang Tiger's Roar Guilt at sabay nilang inatake si Sora habang hindi man lang umaalis sa kinatatayuan ang ating bida at sinalo niya lamang ang pag-atake ng dalawa sa kanya. Nanlilisik naman ang kanyang mata na tiningnan ng isa sa umatake sa kanya. Laking gulat naman ni Shosei Toshida dahil hindi niya nagawang mapinsala kahit man lang kaunti si Sora kaya naman sinabihan niya ito na isa itong halimaw. Pagkarinig ni Sora nang tinawag siyang halimaw ay tiningnan niya ng mabuti ang lalaki at maya-maya pa ay bigla na lang itong naging halimaw sa kanyang paningin. Agad niya namang sinakal ito at habang umaapaw ang kanyang kapangyarihan ay inutusan niya naman itong ipakita ang kanyang numero. Hindi naman naiintindihan ni Shosei Toshida ang ibig na sabihin ni Sora kaya naman napagtanto naman yun ni Sora at agaran niyang binitawan nito at pagkabagsak nito ay umaapaw pa rin sa kapangyarihan si Sora at dahil sa takot ni Shosei Toshida ay naihi naman siya. Habang unti-unti siyang bumabangon ay napapamura na lamang siya at nang nakatayo na siya ay sinabihan naman sila ni Sora na umalis na lang sila.
Agad namang kumaripas ng takbo ang mga ito at habang papalayo sila kay Sora ay sinabi pa ni Shosei Toshida na tatandaan niya ang araw na ito. Samantala si Yusan Ozaki naman ay pinagmamasdan niya si Sora at hindi siya makapaniwala sa taglay nitong lakas at sa napakarami nitong peklat sa katawan. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sino ba ang taong ito at hindi naman ito ang halimaw na ipinatawag niya mula sa abyss sa pamamagitan ng scroll. Tinanong naman siya ni Sora na kung ilang taon na ba ang nakalipas noong unang nagpakita ang tore. Nagtataka naman si Yusan Ozaki sa katanungan ni Sora at sinagot niya ito na 5 taon na ang nakakalipas. Nagtataka rin si Sora kung ito nga ba talaga ang mundong Earth at kung ano ba ang patungkol sa scroll at kung bakit ganyan ang kanilang kasuutan. Takot naman si Yusan Ozaki dahil sa seryosong mukha ni Sora at agad niyang ipinaliwanag na noong unang nagpakita ang tore ay nagkaroon ng system ang mga tao at ayon sa system na kanyang ipinakita na noong nakalipas na 5 taon sa pag-usbong ng tore ay ang SCT ay nawasak. Ipinakita naman ni Yusan Ozaki ang halimaw at napatanong naman si Sora na kung talaga nga bang ganito nakalaki ang pagbabago ng mundo habang siya ay namamalagi sa abyss. Ang SCT naman ay natamaan ng ika-7 pagsalakay ng mga halimaw at ang syudad na yun ay kung saan ipinanganak si Sora. Nang napagtanto niya na doon siya ipinanganak ay labis naman ang kanyang gulat. Agad niya namang hinawakan sa balikat si Yusan Ozaki at tinanong niya ito na kung ano na nga ba ang kasalukuyang estado ng SCT. Sagot naman ni Yusan Ozaki na ito ay lubusan ng nawasak at dagdag niya pa na bagaman ay may ipinadala ng malalakas ng mga tao sa lugar na iyon kaya naman magagawa na nilang mabawasan ang halimaw na nandoon. Tinanong naman siya ni Sora na kung paano ba siya makakapunta sa SCT. Sa puntong pagkaturo ni Yusan Ozaki ng direksyon ay agad namang umalis si Sora kaya naman dahil dun ay siyang ikinagulat naman ni Yusan Ozaki at hindi niya lubos akalain na pupunta lamang daw ito ng mag-isa. Napagdesisyonan niya naman na sasabihin niya ito sa kanyang kapatid na babae sapagkat mayroong dumating na isang misteryosong lalaki. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay nandito na sa syudad ang 4 na kasapi ng Tiger Roar Guild at inaalalayan nila si Shosei Toshida sa paglalakad. Habang sila ay naglalakad ay mayroon namang dumating na isang misteryosong lalaki sa kanilang harapan at tinanong nila ito na kung sino ba siya. Sinabi naman ng lalaking nakabalabal na nararamdaman niya ang presensya ng taong yun sa kanila. At hindi na siya nagsayang ng oras pa at agad niyang binalaan ang mga ito na bibigyan niya raw ang mga ito ng 3 segundo upang sabihin sa kanya kung nasaan ang taong yun. Labis naman ang pagkagulat ng mga ito sa babala ng misteryosong lalaki sa kanila at dahil sa kanilang gulat ay tinanong naman siya ni Shosei Toshida na kung nagbibiro ba siya sa kanila at galit naman ito. Dahil tapos na ang 3 segundo ay bigla naman silang inatake ng misteryosong lalaki. Lahat sila ay pinatay ng misteryosong lalaki. Lumipat naman ang eksena sa headquarters ng Tiger's Roar Guild. Nagulat naman ang babaeng ito na wala na raw siyang maramdaman na buhay mula sa kanyang master na si Shosei Toshida at pangkat nito at ang kinaroroonan ni Yusan Ozaki at ng scroll ay hindi na nila matukoy. Nang marinig yun ng isa ay labis naman ang kanyang galit kaya naman binali niya ang wine glass at sabay sabi niya na mga basura ang mga taong yun at sinabi niya pa sa babae na ang mga tao na kanyang inirekomenda ay hindi man lang nagawang mahuli ang level 19 na summoner. Sinabi naman ng babae na ang lahat ng kanilang signal ay bigla na lamang naputol ng sabay-sabay kaya naman pagkarinig ng lalaki ay napagtanto niya naman na namatay ang lahat ng sabay sa iisang pag-atake lamang. Ang lalaking ito ay si Rick Mackay na level 180 na may titulong Storm Priest. Inutusan niya naman ang babae na hanapin niya kung sino ang may gawa nito at hulihin niya si Yusan Ozaki at agad namang sumunod sa utos ang babae. Maya-maya pa ay nakatayo naman siya sa salamin habang sinasabi niya na papatayin niya kung sino man ang mangangahas na saktan ang kanyang mga tauhan. Dumaan naman sa kanyang harapan si Sora na siyang ikinagulat niya naman at habang dumadaan si Sora sa kanyang harapan ay sinabi niya naman na hindi kapanipaniwala ang taglay na amoy ng dugo nito at napatanong siya na kung sino ba ang taong yun. Sa isip-isip naman ni Rick Mackay na ang pagsalakay na ito ngayon ay nasa ibang level na kaya naman hindi na siya magtataka kung mayroong mga malalakas ng mga tao sa lugar dahil ang tore na natutulog sa loob ng 5 taon ay sa wakas kumilos ay na ngayon. Biglaan niya namang inanunsyo na ang lahat ng search party ay umatras na muna dahil isa itong emergency.
Sa kabilang eksena naman ay patuloy sa paglalakbay ang ating bida upang puntahan ang S-City at makalipas lamang ang ilang minuto ay narating niya na ang S-City at nakatao lamang siya mula sa pataas na gusali at maraming nagsisiliparan na mga paniki kahit na may araw pa. Ayon pa kay Sora na sa loob ng 5 taon na pamamalagi niya sa Abyss ay ngayon pagkabalik niya sa lugar na kung saan siya isinilang ay naging para na itong impyerno. Subalit naalala niya naman na noong nasa Abyss pa siya ay nagsimula siyang mahina subalit dahil sa kanyang kagustuhang makaalis sa lugar na yun ay nagawa niyang lumakas sa pamamagitan ng pagpatay sa mga hindi na mabilang ng mga halimaw na malalakas din. At sa puntong namanhid na ang kanyang pandama ay malapit na siya sanang maging isang halimaw. Ngunit iniisip niya ang kanyang pamilya kaya naman nagagawa niya pa ring magpatuloy. Habang papasugod sa kanya ang dambuhalang paniki na halimaw ay sa isip-isip niya naman na ang halimaw na kinakatakutan niya noon ay isa na lamang pipitsugin para sa kanya at agad niyang inatake ang halimaw nang wala man lang kahirap-hirap at nagpatuloy na siya sa pagsusuri sa lugar ay sinasabi niya naman sa kanyang ina, ama at kapatid na nakikiusap siya na sana ay ligtas sila. Pumasok siya sa isang gusali at habang sinusuri niya ang lugar ay hindi niya naman lubos maisip na ang lugar na ito dati ay punong-puno ng buhay ngunit ngayon ay para na lamang itong basura sapagkat ang bawat building ay nagkalasog-lasog na parang tinamaan ng malakas na lindol subalit ayon sa kanyang pagsusuri ay wala pa siyang nakikitang bakas na ang mga halimaw ay may pinatay na tao. Habang papabukas siya ng pintuan ng kanilang dating tinitirhan ay sa isip-isip niya naman na pagtapos ma-evacuate ang mga tao noon ay wala nang nakatira sa lugar na ito. Pagkabukas niya ng pinto ng kanilang tinitirhan ay natanggal naman ang lahat ng pinto sabay sabi niya na nakauwi na siya. Habang papasok siya sa kanilang bahay ay wasak-wasak naman ang sahig at ang mga dingding ng bahay ay wasak din at sinabi niya na alam niya na ang lugar na ito ay wala nang nakatira ngunit pinuntahan niya pa rin sapagkat ang lugar na ito ay nandito ang lahat ng masaya niya ang alaala. Mayroon naman siyang napansin na isang sulat na nasa mesa at agad niya naman itong kinuha at agad niyang binasa. Ayon sa sulat na mahal nilang Sora, ang lahat ay nagsasabi na patay na siya subalit ang kanyang ina at siya ay hindi ito pinaniniwalaan at kinuha nila ang kanyang mga gamit at inayos kagaya ng pag-ayos dati sa kanyang kwarto. Nasisigurado naman nila na babalik pa siya. Sinabi naman ng ating bida na hindi siya makapaniwala sapagkat ibinuwis daw ng kanyang magulang ang kanilang mga buhay para lamang bumalik para sa kanya. Habang sinusuri niya ang damit na inayos na kanyang magulang para sa kanya ay nakasulat naman sa liham na inayos nila ang kanyang mga paboritong damit mula sa small hanggang sa large kaya naman kung makabalik siya ay mayroon siyang may susuot na preskong damit at mayroon ding mapa patungo sa Shelter 6 na nakatago sa drawer at kapag nahanap niya ito ay ipangako niya na hahanapin niya sila. Maghihintay lamang sila palagi sa kanyang pagdating, love mom and dad. Pagtapos mabasa at makita ni Sora ang liham at litrato ay napayakap naman siya sa litrato. Kinuha niya naman ang kutsilyo at pinutol niya ang kanyang buhok at maya-maya pa ay natapos niya ng putulin ang mahaba niyang buhok. Napagdesisyonan niya naman na pupuntahan niya na ang Shelter 6 kagaya ng nasa mapa. Hindi na siya nagsayang pa ng kahit isang segundo at agad siyang naglakbay at sa kanyang paglalakbay ay mayroon siyang nakakasalubong ng mga halimaw ngunit pinapaslang niya na lamang ito ng parang wala lang sa kanya at kahit sa ang sulok ay mayroon siyang nakakasalubong ng mga halimaw at walang hirap niya lang itong pinagpapatay at mabilis naman ang kanyang pagtalon-talon sa mga gusali. Samantala mayroon namang taong nakaramdam ng malakas na tunog at sinabi naman ng kanyang kasama na malamang ay lasing na siya kaya siya nakakarinig ng kung ano-anong tunog at dagdag niya pa na ang pagbabantay ay ang pinaka-boring na trabaho. Maya-maya pa ay bigla na lang dumaan si Sora sa kanila at hindi naman nila ito makita ngunit naramdaman naman nila ang presensya nito. Nagtataka naman sila na kung ano ba ang dumaan na bagay na yun sapagkat hindi nila nakita ito dahil sa bilis nito. Bigla namang dumating ang isa nilang kasamahan at sinabi niya na nakuhanan niya ng litrato ang mabilis na bagay na yun. At dito nakuhanan niya ng litrato si Sora na mayroon pang mga tumatagas na dugo mula sa kanyang kamay dahil mayroon siyang pinapatay na nakakasalubong niya ng mga halimaw, hindi naman sila makapaniwala sa kanilang nakikita dahil ang bagay na kanilang naramdaman kanina na hindi nila magawang makita ay isa palang tao. Sa kabilang eksena naman ay sumisigaw ang babae na huwag siyang lalapit sa kanya. Nakiusap naman ang babae na patawarin niya siya sapagkat ang tanging ipinunta niya lamang dito ay ang maghanap ng makakain. Hindi naman makapaniwala ang tatlong lalaki na mayroon pa palang babaeng nakaligtas sa basurang lugar na ito at hindi naman sila makapaniwala sa hubog ng katawan ng babae dahil napakaganda nito.
Sinabi naman ng nasa harapan na lalaki na mayroong dalang espada sa likuran habang siya ay naglalaway na huwag siyang matakot sa kanila dahil mabuti naman silang tao at dagdag niya pa na sila na ang bahala sa kanya. Nakiusap naman ang babae na huwag nila siyang sasaktan. Agara naman siyang nilapitan ng lalaki sabay sabi pa nito na huwag siyang matakot dahil dadahan-dahanin niya lamang ito habang ang kanyang itsura naman ay hayok na hayok sa laman na tila ba ay hindi ito naglulo. Hinawakan niya naman ang malaking kokomelo ng babae at sinabi nito na isa itong kahihiyan kung hindi niya ma-enjoy ang katawan nito. May bigla namang dumating at nagawa namang mabasag ng kanyang inaapakan at sinabi pa nito na hindi pa rin nagbabago ang mga bagay at dagdag niya pa na isa itong kapirasong basura, ang bagong dating pala ay ang ating bida. Napatanong naman ang lalaking humawak sa kokomelo ng babae na kung sino ba siya at ayon pa sa kanya na makakatikim siya ng bagbog kapag nakialam siya. Nakangiti naman siyang inutusan ng kanyang mga kasamahan na hulihin nila ang bagong dating at agad naman na sumunod ang mga ito at isinigaw pa nila habang papasugod sila na mamatay na siya batang uhugin. Dahan-dahan naman na tumayo si Sora at nang walang ano-ano'y agad niyang pinagsasampal ang isang lalaki at kahit nasampal lamang yun ay nagawa niya namang mapatamba ang lalaki dahil sa kanyang lakas na taglay. Inatake naman siya ng isa ng kanyang sandata subalit nagawa niya naman itong iwasan ang wala man lang ka-rare reaction sa kanyang mukha at agara namang hinawakan ni Sora ang braso nito at sinuntok niya ito sa mukha at agad naman itong nawalan ng malay. Tumayo naman ang lalaking humawak sa kokomelo ng babae at tinanong niya si Sora na kung sino ba siya at nagpakilala naman siya na siya ay isang miyembro ng Tiger's Roar Guild at sinabi niya pa na subukan niyang saktan siya at kung malalaman ito ng kanilang guild ay hindi nila ito papalampasin. Kilala naman ni Sora ang lalaking ito at tinawag niya itong si AJ Kagawa at bigla niyang hinawi ang kanyang buhok sabay tanong niya na kung nakalimutan niya na ba ang itsura ng lalaking sinubukan niyang patayin. Hindi naman makapaniwala si AJ Kagawa sa kanyang nalaman at bigla na lang siyang inatake ng ating bida at napasabi na lamang ito na imposible ito. Tiningnan naman siya ni Sora ng masama at damang-dama naman nito ang umaapaw na kapangyarihan ni Sora at napapa-atras na lamang siya at inutusan niya si Sora na huwag siyang lalapit sa kanya at tinanong niya ito na kung paano ba siya nabuhay. Agara namang sinakal ni Sora si AJ Kagawa ng napakahigpit at sinabi niya na gumapang siya mula sa kailaliman ng impyerno papunta dito dahil sa kanya kaya ngayon ay siya naman ang pupunta sa impyerno at mas diniinan niya pa ang pagkakasakal niya kaya naman bumaon ang kanyang kuko sa leeg ni AJ Kagawa. Ayon pa kay Sora na pagpipira-pirasuhin niya raw ang natitirang dignidad nito sapagkat ito na ang kapangyarihan niya ngayon. Mas lumakas naman ang kanyang kapangyarihan at mayroong mga kaluluwa na bumubulong sa kanya nang paulit-ulit na patayin niya na ito dahil siya na ang pinakamalakas ngayon sa kanilang dalawa at ipatikim niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya ngayon. Sa isip-isip naman ni Sora na ang lahat ng paghihirap niya na ipinaranas sa kanya nito at sakit at kahihiyan at kawalang pag-asa ay ibabalik niya na ito ngayon sa kanya. At dito habang sinasakal ang ating bida ay tinanong niya si AJ Kagawa kung bakit niya siya binubuli araw-araw, tugon naman ni AJ Kagawa sa kanya na sa kadahilanang mas nakakagaan ng pakiramdam ang madurog ang kanyang dignidad at tinawag niya pang tanga ito. May napagtanto naman si Sora kaya't bigla niyang binitawan si AJ Kagawa at napaubo na lamang si Kagawa dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Sora. Napahawak na lang ito sa kanyang mata sapagkat ayon sa kanya na hindi niya gusto maging siya ito. Ngunit naalala niya naman ang ginawa nito kanina sa babae na pangbabastos at naisip niya na kung ang basurang tulad niya ay patuloy na nabubuhay ay mas marami pang mamamatay na mga tao. Sinabihan niya naman si AJ Kagawa na sinubukan niya siyang patayin ngunit nabigo siya kaya naman hindi niya rin ito papatayin ngunit hindi niya ito hahayaang malayang naglalakad. Nagtatakang tanong naman ni AJ Kagawa sa kanya na kung ano ba ang kanyang pinaplanong gawin sa kanya. Sinabi ni Sora sa kanya na sa loob ng 2 taon na pinaranas niya sa kanya ang buhay ng estudyante na parang impyerno at sa pagpapahirap niya sa mga mahihina at para sa pagsubok niya patayin siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa truck at dagdag niya pa habang siya ay nasa harapan ni AJ Kagawa na tanggapin niya ang 4 na suntok mula sa kanya para maging patas na sila. Humingi naman ng kapatawaran si AJ Kagawa sa kanya at inaamin niya na kasalanan nga niya yun. Nakiusap naman siya na patawarin niya siya sapagkat kapag sinuntok niya ito sa kung ano siya ngayon ay malamang mamamatay siya sa isang suntok niya pa lang.
Kwinilyuhan naman ni Sora si AJ Kagawa sabay sabi nito na huwag siyang mag-alala at agad siyang naghanda ng pag-atake at kita naman sa refleksyon ng mata ni AJ Kagawa at sinuntok na nga niya ito sabay sabi niya na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya ito papahirapan. Sinundan naman ng pangalawang suntok ni Sora si AJ Kagawa habang ang kanyang mga kasamahan naman ay wala man lang nagawa at pinapanood lamang nila na binubugbog ang kanilang kasama at sa pagsuntok ni Sora ay tumatalsik ang dugo nito sa sahig. Sinundan niya pa ng ikatlong suntok at habang tumutulo ang dugo sa kamay nito ay inutusan niya naman ito na bumangon siya habang iminumungkahi naman ni AJ sa kanya na patayin niya na lang siya at magsasalita pa sana siya ngunit hindi na siya pinatapos magsalita ni Sora at agad niya itong pinakain ng isang malakasang sipa sa mukha at nang makalapat na ang kanyang paa sa mukha ni AJ Kagawa ay nawasak naman ang sahig kasabay nito ang pagtalsik ng dugo. Napinsala naman ang mata ni AJ Kagawa habang sa isip-isip ni Sora na ang kanyang ginawa ay ang baliin ang dalawang paa at binti nito at binulag niya ito ng tuluyan at napasabi na lang siya na tama lang ang kanyang ginawa. Agaran niya namang inutusan ng mga kasamahan nito na dalhin nila ito sa pinakamalayong hospital sa hospital at sinang-ayunan naman nila agad yun dahil sa kanilang takot at dagdag niya pa na huwag na silang magpakita sa kanya ulit. Kaagad naman siyang umalis sa lugar at habang papaalis siya ay sinabi niya naman na tapos niya nang linisin ang kanyang dapat linisin kaya naman uuwi na siya. Lumipat naman ang eksena sa S-City Buffer Zone at dito mayroong nag-uusap na mga sundalo patungkol sa kanilang mga trabaho at sinabi ng isa na ngayon ay hindi na nila kailangan pang lumaban sa mga halimaw dito. Bigla namang dumating ang isang sundalo na kakaiba ang suot na sombrero at sinabi nito sa kanila na huwag silang maging tanga sapagkat kapag nagpakita ang mga halimaw dito ay dapat hindi sila mataranta at nang marinig yun ng isang sundalo ay napatawa na lamang ito at dagdag pa ng sundalo na si First Lieutenant Tanji Kagera na level 31 commander na panatilihin nilang maging alis 2 sapagkat hindi nila alam kung anong oras o kailan susugod ang mga halimaw at sinunod naman yun ng mga sundalo at nagsalute sila. Ang sundalong ito ay si Private Shoki Matsuura na level 22 na isang warrior at sinabi niya na bagaman ay ang lugar na ito ay tinawag na buffer zone kaya ang mga halimaw na mula sa Area X ay hindi nagpapakita dito at magsasalita pa sana siya ngunit biglang lumitaw ang halimaw at naputol ang ulo ng kanyang kasama. Ang halimaw na dumating ay isang dambuhalang tinatawag na Child of Kraken na level 45 na isang shell-type monster at iisa lamang ang mata nito. Inutusan naman sila ng isang sundalo na huwag silang magpanik at panatilihin nila ang kanilang formation. Bigla naman nila itong pinaulanan ng putok ng baril ngunit wala man lang itong naging epekto sa dambuhalang halimaw na Kraken at napamura na lang ang isang sundalo sapagkat hindi nila magawang mapinsala ito dahil sa napakataas ng level nito kumpara sa kanila kaya naman ang kanilang armas ay walang epekto dito. Agara naman na tumalon ang dambuhalang halimaw patungo sa kanilang lokasyon at agad namang inutusan ni Lieutenant Tanji Kashira ang kanyang mga alipores na magwatak-watak sila nang sa gayon ay hindi sila magawang maubos ng halimaw sa iisang pag-atake. Hindi pa man sila nagkatakbo ay bigla nang inatake ng Kraken ang isa nilang kasamahan kaya naman nahati ito sa kalahati. Isinigaw naman ng sundalo na ito ang pangalan na Shoki dahil hudyat na ito at agad namang lumabas si Shoki na mayroong hawak na kahon at minura niya naman ang dambuhalang halimaw at tinawag na itong pusit at pababagsakin niya raw ito. Kaagad naman siyang tumakbo patungo sa dambuhalang Kraken at habang binaback-upan siya ng kanyang mga kasamahan ay hinaharangan naman ng mga galami ng dambuhalang halimaw ang mga pag-atake ng mga sundalo sa kanya habang si Shoki naman ay malapit na sa halimaw at nakita naman ng dambuhalang halimaw si Shoki na malapit na sa kanya at kasama nito ang iba pang mga sundalo habang ang halimaw naman ay napatingala sa itaas kaya naman labis na lang nagulat si Shoki sapagkat tumigil sa pag-atake ang halimaw. Hindi naman gumagalaw ang dambuhalang halimaw sapagkat mayroon itong tinitingnan sa itaas. Labis naman ang pagtataka ng mga sundalo at napagtanto nila na mayroon itong kinakatakutan na kung ano sa itaas. Napapasalag na lang ang halimaw gamit ang kanyang mga galame sa kanyang mata dahil parang natatakot ito. Sinabi naman ni Shoki na hindi niya alam kung ano ang kinakatakutan ng halimaw ngunit ito na ang kanilang pagkakataon sabay tapon niya ng dala niyang kahon at nang walang ano ani bigla na lang itong sumabog ng napakalakas at dahil sa lakas ng pagsabog ay hindi na makita ang halimaw na dambuhala. Nagtatakang tanong naman ang isang sundalo na kung napatay ba nila ang halimaw.
At dito nang matapos ang pagsabog ay buhay pa rin magpahanggang sa ngayon ang halimaw kaya naman labis naman ang takot ni Shoki dahil hindi man lang nila nagawang mapinsala ang dambuhalang halimaw at agara naman siyang inatake ng galami ng Kraken at nang walang ano-ano'y bigla na lamang dumating ang ating bida at walang awa niyang inatake ang dambuhalang halimaw habang si Shoki naman ay napasigaw na lamang dahil inaakala niya na mamamatay na siya ngunit hindi niya lubos akalain na may darating na liligtas sa kanyang buhay. Sinabi naman ni Lieutenant Tanji Kagera na ang rason kung bakit natatakot ang halimaw ay dahil sa bagong dating na taong ito habang ang ating bida naman ay umiilaw pa ang mata. Labis naman ang pagtataka ni Lieutenant Tanji Kagera dahil nagawa raw na mapatay ng ating bida ang dambuhalang halimaw na nakaligtas sa malakas na pagsabog na kanilang nagawa sa isang pag-atake lamang. Ayon pa sa kanya na iilan lang ang may taglay ng kapangyarihan na S-rank at hindi niya pa nakikita ang taong ito dati. Habang pinagmamasdan niya ito ay napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang malaman kung sino ang taong ito kahit na ano pa man ang mangyari. May taglay na kakayahan si Lieutenant Tanji Kagera na isang special skill na tinatawag na Unspect. Kaya niyang makita ang detalyadong impormasyon ng kanyang target at kapag naman hindi nagkakalayo ang kanyang level sa kanyang target ay mas magiging eksakto ang impormasyon na kanyang makikita. Labis namang nanlaki ang kanyang mata dahil sa gulat. Nakita niya sa kanyang system na nagbabala ito at ayon dito na ipakita niya ang kanyang respeto. Labis naman ang pagtataka nito sapagkat hindi niya magawang makita ang impormasyon nito o level man lang. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nawala ng malay subalit nagawa naman siyang masalo ng kanyang mga alip-ores at hindi naman nila alam kung bakit bigla na lang itong nahimatay at agad silang nagmadaling tumawag ng medic. Napansin naman sila ni Sora at bigla niyang nilapitan ng isang sundalo na si Shoki at sinabihan niya ito na mayroon siyang gustong itanong sa kanya at agad namang tumugon ng sundalo na kung ano ba ang kanyang gustong itanong sa kanya. Tinanong niya ito na kung gaano ba kalayo ang Shelter 6 mula dito. Agad naman na sumagot si Shoki at sinabi niya na 50 kilometro patungo sa north ngunit kailangan niyang dumaan sa Area X para makapunta siya sa lugar na yun. Nagtataka naman si Sora kung ano nga ba ang tinutukoy niyang Area X, ipinaliwanag naman ng sundalo na dito nila iniipon ang mga halimaw upang mapaliit ang pinsala ng dulot ng mga halimaw at maraming mga hunter ang nandoon sa lugar na iyon upang labanan ang mga halimaw. Napalingon naman si Sora dahil narinig niya ang ibang mga sundalo na napapahanga sapagkat mga rare ang mga na-drop sa halimaw na Kraken. At dito pinupulot ng mga sundalo ang mga na-drop na mga rare na items sa Kraken at sa isip-isip naman ni Sora na hindi niya lubos maisip na para talaga itong isang laro dahil sa nagda-drop daw ang halimaw sa totoong mundo. Agad niya namang tinanong ang sundalo kung gaano ba kalakas para sa kanya ang halimaw na kanyang pinaslang. Sagot naman ni Shoki na para sa kanila ang level 45 na halimaw ay mahirap na nila itong mapatay. Tinanong niya naman ito na kung ilan ba ang mga halimaw ang nandoon sa Area X na kanyang sinasabi. Sagot ng sundalo na lampas 100 na mga halimaw na malalakas at sinabi niya pa na kung maraming mga halimaw ang kumakalat sa kahit saang sulok ng lugar dito ay nasisigurado niya naman na naubos na ang sangkatauhan ng matagal na. Nagpasalamat naman ang ating bida sa sundalo at nagpaalam na siya na aalis na siya. Nang papaalis na sana si Sora ay bigla naman siyang tinawag ni Shoki at sinabi nito na wala siyang karapatan na mag-request sa kanya subalit bigla naman siyang yumuko at nakiusap siya na puntahan niya ang Area X at dagdag niya pa na kapag mayroong katulad niyang malakas na hunter ay natitiyak niya na maraming mga tao ang kanyang ililigtas. Kinumpirma naman ni Sora na kung ang Area X ba ang pinakamalapit na ruta patungo sa Shelter 6. Tugon naman ng sundalo na oo at bigla namang sinabi ni Sora sa kanya na aalis na siya. Parang hindi naman makapaniwala ang sundalo sa kanyang narinig at kinumpirma niya na kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Sagot naman ng ating bida na oo at habang siya ay dumadaan sa Area X ay papaslangin niya ang mga halimaw na haharang sa kanyang daraanan. Makalipas ang ilang minuto ay lumipat naman ang eksena sa Frontline Rear Military Camp at dito nakahiga na si Lieutenant Tanji Kagera na parang nagising na. Nasa tabi niya naman si Shoki at masayang-masaya ito sapagkat gising na ang kanilang lieutenant. Agara naman na bumangon si Lieutenant Kagera at tinanong niya na kung gaano ba siya katagal na natutulog. Tugon naman ni Shoki na nasa 10 minuto. Kaagad niya namang ipinakita ang item sabay paliwanag niya na ang recovery item na ito na na-drop mula sa halimaw ay epektibo sapagkat gumana agad ito.
Tinanong naman ni Lieutenant Kagera na kung nasaan na nga ba ang lalaking nagsagip kanina sa kanila. Agad naman na sinabi ni Shoki na pumunta ito sa north. Napayuko naman si Kagera at napasabi na lang siya na sa north pala ito pupunta at bigla namang nanlaki ang kanyang mata sapagkat mayroon siyang napagtanto at tinanong niya ulit si Shoki na kung ano ba ang kanyang sinabi. Sagot naman ni Sean na pupunta raw ang lalaking malakas sa Evacuation Shelter 6. Kinumpirma naman ito na kung dadaan ba ito sa Area X. Sagot naman ni Shoki na oo at ayon sa kanyang obserbasyon ay parang wala lang ito sa kanya sapagkat umalis lamang ito nang walang pag-alinlangan. Inutusan niya naman si Shoki na kontakin nila ang command center ngayon din. Labis naman ang gulat ni Sean dahil sa utos nito na tawagan ang command center. Parang ang laki naman ng problema nito at sa isip-isip niya na mayroon na lamang 10 minuto bago ang oras ngunit napasabi na lang siya na dapat ay magawa niya ito. Maya-maya pa ay bigla na lang bumalik si Shoki at sinabi niya na nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng emergency radio. Ibinigay niya naman agad ang cellphone kay Lieutenant Tanji Kagera sabay tanong niya na kung bakit niya ba tatawagan ang command center. Ipinaliwanag naman ni Lieutenant Kagera na ang operasyon na ito ay kakaiba sa nakaraang operasyon sapagkat ang impormasyon na ito ay mataas na uri kaya naman ang iba sa kanila ay hindi na-inform. At ipinaliwanag niya naman habang ipinapalabas ang hologram na ang Area X ay nagsisilbing base para sa operasyon na ito at hindi ito parte ng rehiyon na kung saan nila iniipon ang mga halimaw sapagkat ang lugar daw na ito ay isang bombing zone. Lumipat naman ang eksena sa command center at nakatanggap ng emergency call ang babae at agad niya itong inulat sa kanilang commander na ang emergency call ay nagmula sa area buffer zone. Ang lalaking ito ay ang Central Commander na si Renji Kumagaya na level 58 na isang Flame Mage. Iminungkahi niya naman sa babae na sagutin niya ang tawag. Agad namang sumunod ang babae sa iminungkahi ni Renji Kumagaya at inilipat niya ang tawag sa malaking screen. Agara naman na nagulat si Lieutenant Kashira na hindi lang katagalan ay mayroong misteryosong hunter ang tumungo sa bombing zone dahil hindi nito alam ang patungkol sa kanilang operasyon. Kinumpirma naman ni Commander Kenji Kumagaya na kung tumawag lang ba siya para lamang iulat niya ang kapalpakan na kanyang nagawa. Sagot naman ni Lieutenant Kagera na hindi at sinabi niya na naniniwala siya na sapat na ang emergency broadcast upang ipaalam sa taong ito na mayroong paparating na isang pagbobomba sa lugar ng Area X. Magsasalita pa sana si Commander Kenji Kumagaya ngunit kaagad namang sumigaw si Tanji Kashira na ang taong yun ay napakalakas kaya naman hindi nila dapat hayaang mamatay ang isang katulad ng taong yun. Tinanong naman siya ni Commander Kenji na kung anong level na ba ang taong kanyang tinutukoy. Hindi naman makatingin ng diretso si Lieutenant Tanji Kagera at sagot niya sa katanungan ng Central Commander na hindi niya alam kung ano ang level nito. Nagtataka naman si Commander Kenji sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi niya natukoy ang level ng tao. Sinabi naman ni Central Commander Kenji na isang hunter na ang level ang hindi natukoy at hindi sumunod sa tuntunin at pumunta sa bombing zone at tinanong niya si Lieutenant Kagera na kung gusto niya ba na mag-emergency broadcast para sa kanya. Nagsalita naman ang babae na malamang ay patay na ang lalaking nasa bombing zone bago pa man makarating ang mensahe sa kanya habang si Kenji Kumagaya naman ay napapatawa na lamang. Sinabihan niya naman si Lieutenant Kagera na wala siyang utak ngunit natitiyak niya na mayroon siyang talento pagdating sa pagpapatawa at dagdag niya pa na hindi naman niya yun sariling lugar upang makialam sa kanyang mga kasamahan. Subalit ayon pa sa kanya na kapag inireport niya ito sa nakakataas na nagiging sagabal siya sa kanilang operasyon ay paparusahan siya dahil sa kanyang ginagawa. Ang babaeng ito ay ang Western Commander na si Mieton Osaki na level 73 na isang golem tamer. Narinig niya ang sinabi ni Kenji Kumagaya at hindi naman siya makapaniwala at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang handa itong ilaglag ang kanyang sariling tauhan sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan kinakaharap nila ang mga malalakas na halimaw at habang tinitingnan niya ito ay napasabi na lang siya sa kanyang isipan na isa itong mangmang. Nagtataka rin siya kay Lieutenant Kagera sapagkat isa raw itong magiting na sundalo at may paninindigan ngunit sinusubukan niyang iligtas ang isang taong hindi niya kilala at kaya pa nitong iabandona ang kanilang operasyon para lamang sa taong hindi niya kilala. Pinagmasdan niya naman ang mukha nito at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba ito nagkakaganito at kung gaano ba kalakas ang taong kanyang sinusubukang iligtas.
Nagkaroon naman ng katahimikan sa pagitan ng dalawang panig at nag-isip naman si Mieton Osaki at nang makapag-isip na siya ay tinawag niya naman si Lieutenant Kagera at sinabi niya na pinaniniwalaan niya na wala siyang intensyong makialam sa kanilang mga pinaplano subalit kapag hindi niya siya magawang bigyan ng nakukumbinsing rason ay siya mismo ang malalagay sa kanya sa hukuman para husgahan. Pagkarinig ni Lieutenant Kagera ay labis naman siyang nangamba. Tinanong naman ni Mieton Osaki si Kenji Kumagaya na kung ayos ba yun para sa kanya. Nagalit naman ng husto si Kenji Kumagaya sa katanungan nito. Agad naman na inutusan ni Kumagaya si Lieutenant Kagera na bigyan niya sila ng rason na katanggap-tanggap. Sinabi naman agad ni Lieutenant Kagera na ang taong yun ay pinatay sa isang pag-atake lamang ang Baby Kraken na level 45, labis naman ang laki ang mata ni Mieton Osaki at napasabi na lang siya na kung sa gayon ay mas makapangyarihan pa ito kumpara sa A-rank at napatanong naman siya na kung isa ba itong S-rank hunter na nagmula sa military. Sinagot naman ni Kenji Kumagaya ang katanungan nito na imposibleng nanggaling ang taong yun sa militar sapagkat ang lahat ng S-rank na mga tauhan ay may kanya-kanyang mga misyon at wala pang kumpirmadong signal mula sa buffer zone. Nagtatakang tanong naman ni Mieton Osaki kay Lieutenant Kashira na kung bakit hindi niya alam kung ano ang level ng taong yun sapagkat mayroon naman siyang special skill na kayang makita ang detalyadong impormasyon ng bawat hunter. Sinabi naman ni Lieutenant Tanji Kagera na ang patungkol dyan ay hindi niya nagawang makita ang impormasyon patungkol sa taong yun. Nang marinig yun ni Mieton Osaki ay labis naman siyang nagulat at dagdag pa ni Lieutenant Kagera na nakakahiyaman na sabihin ito sa kanilang lahat subalit pagtapos niyang gamitin ang kanyang special skill sa taong yun ay nawalan siya ng malay dahil sa information overload. Na marinig yun ni Kumagaya na ang ibig sabihin lamang nito ay ang lalaking yun ay nasa 100 na ang level. Bahagya naman siyang napaisip at maya-maya pa ay bigla niyang sinabi na totoo nga na bihira lamang ang nagtataglay ng ganoong kalakas na kapangyarihan subalit hindi yun ang rason para mapigilan ang kanilang operasyon. Sinang-ayunan naman yun ng matanda na si Eastern Commander Nobuo Iwasa na level 44 na isang rock mage at sinabi niya pa na hindi nila maaaring abandonahin ang responsibilidad na inata sa kanila bilang mga sundalo dahil lamang sa hindi tiyak na rason. Ipinaliwanag niya naman na libu-libong mga sundalo ang imbolbado sa operasyon na ito at mayroong sapat na sundalo upang mapalibutan ang bombing zone at buffer zone. Ang kanilang orihinal na plano sana ay pagtapos ng pagbobomba sa mga nagkalat ng mga halimaw upang magawa nitong maasikaso ng mga sundalo na nakabantay sa garrison zone subalit kapag nagkaroon ng emergency broadcast ay ang mga halimaw ay magre-react sa tunog at dahil doon ay pupunta ang mga halimaw sa iisang lugar at kung mangyari man yun ay ang lugar na yun ay natitiyak niya na mawawasak at libu-libong mga sundalo ang mawawala ng buhay. At dagdag niya pa na hindi maaaring sagipin nila ang isang buhay kapalit ng libu-libong buhay ng mga sundalo at kahit pa na ang taong yun ay isa pang S-rank ay hindi nila maaaring pahintulutan ng ganoong kapanganib na desisyon at humihingi naman siya ng paumanhin dahil dun. Labis naman na nadismaya si Lieutenant Tanji Kagera dahil sa desisyon nila. Nag-isip pa si Mieton Osaki kung ano ang kanyang magiging pasya at nang makapag-isip na siya ay agad niya namang sinabi na hindi niya rin papayagan ang kanyang request sapagkat hindi nila maaaring aksayahin ang effort ng napakaraming tao para lamang sa iisang tao at dagdag niya pa na ang desisyon nila ay final na at nang marinig yun ni Lieutenant Kagera at Shoki ay hindi naman sila makapaniwala dahil sa hatol ng nakakataas sa kanila at bigla namang ibinaba ang tawag. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila at galit naman si Lieutenant Tanji Kagera at pinagaan naman ni Shoki ang loob nito at sinabihan niya ito na nagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya. Sinang-ayunan naman yun ni Lieutenant Kagera sabay sabi niya na ang mas importante ay ang kalalabasan ng operasyon. Habang si Shoki naman ay nakita niya ang susi ng sasakyan sa gilid ni Lieutenant Kashira at dahan-dahan niya itong kinuha at nang walang ano-ano bigla niya nalang hinatak ito na siyang ikinagulat naman ni Lieutenant Kashira at bigla niyang inutusan si Sean na bumalik siya sapagkat ang pagbobomba ay mag-uumpisa na. Tugon naman ni Sean na 6 na minuto pa bago mag-umpisa ito. Agad niya namang pinaandar ang sasakyan at pinaharurot sapagkat ayon sa kanya na mayroon pa siyang sapat na oras. Sinigawan naman siya ni Lieutenant Kagera na bumalik siya ngayon kung ayaw niya siyang parusahan ng korte dahil sa paglabag na kanyang ginawa. Hindi naman nakinig si Shoki at mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Napatanong naman ang isang sundalo sa kanilang lieutenant na kung gusto niya bang ibalik nila si Shoki dito.
Hinawakan naman ni Lieutenant ang kanyang sombrero sabay sabi niya na huwag na dahil ayos lang yun at dagdag niya na nagawa na raw nito ang desisyon nito at nasisigurado niya naman na alam nito kung ano ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman ay sa isip-isip ni Shoki na kailangan niyang mapuntahan ito bago pa man ang pagbomba. Ang hindi naman alam ni Shoki sa mga oras na ito na ang taong kanyang sinusubukang sagipin ay magiging pag-asa ng sangkatauhan. Hindi naman alam ni Shoki kung nasaan na ang lalaking yun at pagkatingin niya sa oras ay 4 na minuto na lamang ngunit ang ipinagtataka niya lamang ay dinaanan niya na ang pinakamabilis na posibleng ruta ngunit hindi niya ito makita. Napagtanto niya naman na ang ibig sabihin lamang nun ay mas mabilis pa ang lalaking yun kumpara sa kanyang sinasakyan. Mas binilisan niya pa ang paghahanap at napagdesisyonan niya naman na kung sakaling gagamitin niya ang malaking speaker ay maaari siya nitong marinig subalit kapag ginamit niya ang malaking speaker ay maa-attract niya rin ang mga halimaw. Ngayon ay nalalapit na ang oras upang bombahin ang lugar kung nasaan man siya naroroon at agad niya namang kinuha ang microphone at dahil napagdesisyonan niya na bahala na kung maa-attract niya ang halimaw patungo sa kanya. Sa isip-isip niya naman na bago niya ito gawin ay isa siyang kahihiyan sa sundalo ngunit baliwala lamang sa kanya yun at nang walang ano-ano'y bigla siyang sumigaw sa microphone na siya ang sundalo na iniligtas niya kanina at binalaan niya si Sora na ang lugar na ito ay bobombahin kaya naman iminungkahi niya na umalis na siya kaagad sa lugar na ito. Paulit-ulit niya namang isinisigaw ang katagang yun at narinig naman yun ng ating bida habang siya ay may kaharap na halimaw. Hindi naman makapaniwala si Sora na bubumbahin ng mga ito ang lugar na ito kaya pala kanina pa siya naglalakbay sa lugar na ito at wala siyang makitang kahit ni isang hunter. Sinabi niya pa na ang mga halimaw na nandito ay wala lang sa kanya ngunit hindi niya naman alam kung magawa niya bang makaligtas sa pagsabog ng bomba kaya naman napagdesisyonan niya na iiwasan niya ang walang kabuluhang pinsala sa kanyang katawan at napagtanto niya rin na ibinuwis ng sundalong nagbabala sa kanya ang sarili nitong buhay para lamang sabihan siya patungkol sa pagbobomba at hindi niya naman hahayaang mamatay ito. Sa kabilang banda naman ay napapatanong na lamang si Shoki na kung nagawa niya bang mapaabot ang gusto niyang iparating sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. 35 na segundo na lamang ang natitira bago ang pagbomba sa lugar at paparating na sa kanya ang maraming mga halimaw na nakarinig sa kanyang pagsigaw at napagtanto niya naman na pinapalibutan na siya ngayon ng halimaw dahil sa kanyang ginawang paggamit ng speaker. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niya ng makatakas at sa puntong tatapak na sana siya ng selinyador ay natigilan naman siya sapagkat nag-aalala siya kay Sora. At dito mayroon ng halimaw na dumating sa kanyang harapan ngunit mayroon namang kumatok sa bintana ng kanyang sinasakyan. Nang makita yun ni Shoki ay nagpasalamat naman siya sapagkat buhay pa daw ito. Tinanong naman siya ni Sora na kung ano ba ang ibig niyang sabihin na bubumbahin ang lugar na ito. Tiningnan naman ni Shoki ang orasan at 1 segundo na lamang ang natitira at tamang-tama din na papalaglag na ang mga nagsisilakihang bomba sa kanilang lokasyon at pagkalaglag ng mga bomba ay may nakita naman si Sora sa banda roon na isang malaking barrier at dahil sa impact ng bomba ay nagsitalsika naman ang malalaking debris ng bato patungo sa kanilang ngunit inapakan naman ni Sora ang kanyang inaapakan kaya naman nagsilbi itong pananggalang para sa kanila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!